Isang ina ang humingi po ng tulong sa programa para sa ilang pangangailangan ng kanyang anak na si Carl. Si Carl kasi may hydrocephalus, kaya naman ang kanyang ulo nag-iba ng mga forma. Ano ba may tutulong natin sa kanya? Inyo pong subaybayan. Bilog, maliit o malaki. Ito ang kadalasang hugis ng ating mga ulo. Pero sa kondisyon ng batang si Carl, ibang-iba ang hubog ng kanyang ulo. Dito sa lungsod ng Muntinlupa, naninirahan ang pamilya ni Carl Angel. 2 taong gulang at na-diagnose ng sakit na hydrocephalus. Kaya naman ang kanyang ulo matapos ang ilang mga operasyon, naging ganito na ang kinahinatnan. Hindi ko po alam na pinagbubuntis ko po siya. Kasi yung sinundan niya po, halos kapapanganak ko lang doon. May time na lang po na biglang sumakit yung tiyan ko ng gabi. Tapos kinabukasan po, kasi sobrang sakit siya, parang matigas na parang may bato sa loob. 7 buwan na sinapupuna ni Carolina si Carl nang malaman niya na siya ay nagdadalang tao. Dahil sa ultrasound, nakita agad ang tubig sa ulo ni Carl. Nagpiti po ako nagtulay, pinakita ko po sa center. Tapos ni-request nila ako na magpa-ultrasound. Kasi malaki yung tiyan ko, wala po rin siyang sign na ano. Kasi lahat yung mga anak ko na normal, may pagkabuntis po ko, alam ko po, may mga sila tibok sa akin. Na-detect na po kaagad doon na may tubig si baby sa ulo. Po kung may gamot po doon habang nasa loob ng tiyan, sabi po wala raw po. Paglabas pa raw po, doon lang daw po mauoperahan. Tapos yun po, nung pinanganak ko po siya sa ospital ng Muntinlupa, yun po, 15 days pa lang po siya, inoperahan na siya. Ang mga lumubog na parte sa bungo ni Carl, indikasyon ng mga tubig na nawala matapos siyang malagyan ng shunt. Ang shunt ay isang uri ng flexible tube na inilalagay sa ventricles ng utak. Layunin nitong alisin o i-drain ang karagdagang likido mula sa ulo sa ibang bahagi ng katawan. Parang ayun na po yung pinakabungo niya po eh. Lumubog man po yung niya, nawala yung mga malalambot na part, lumubog na po. Means po siguro na nag-drain na talaga yung tubig niya. Kasi pagka yun daw po nag-malfunction, may tendency po talaga operahan po talaga uli. Palit daw po uli ng shunt, bukas uli sa ulo. Maliban sa hydrocephalus, hindi rin nakakakita itong si Carl. May focal epilepsy rin siya at hernia. At dahil wala sa kanilang pamilya may ganitong karamdaman, pinagtutulungan nilang mag-anak na maalagaan si Carl. Hindi ko po alam pero gift of God po siya sa amin. Pwerte sila. Blessing sila sa amin. Nag-search na po ako. Hinanap ko po yung itsura ng mga hydro. Tapos yun nga may iba-ibang klase ng hydro. May malaki, may lubog na lubog. Parang may mga tinapyas pa na ulo. Sabi kong ganun, sana wag naman pong grabe yung mangyari kay Carl. Tanggap ko naman po kung ano po yung pagkaloob niyo. Sabi ko, aalagaan namin, mamahalin namin. Hanggang ngayon po, sabi kong ganun, lahat gagawin ko. Marami mang adjustments ang kinakailangan nilang pagdaanan. Ang lagi nilang iniisip, maramdaman ni Carl na hindi siya pinababayaan ng bawat isa sa kanila. Tinreat ko lang din po siya na kagaya ng mga anak ko pong normal. Kaya nga po yung nakakakain po yan ng solid food. Bata po siya, hindi po normal yung pagtulog niya. Halos nagpalitan po kami mag-asawa para kami nasa ospital na bantay talaga. Palitan po kami sa pagbuhat. Yung una po kasi talaga naiyak siya na parang sanggol. Gawa ng gawa tsaka kilos ng kilos yung mga kamay paa niya. Siguro po mga 1 buwan kaming ganon, nagpalitan ng asawa ko. Pag walang tulugan, ako muna matulog, siya naman papalit. Tapos palitan po. Basta ganon, si Carl ayaw talaga magpapababa. Iiyak at iiyak po siya. Si Carolina, dumidiskarte sa pagluluto para pandagdag sa pangangailangan ni Carl, habang ang kanyang asawa all-around na caretaker. Ang kanilang kinikita, sapat na sapat lamang. Ako po ng paraan, through po sa Facebook, naghahanap po ako ng mga charity na malalapitan. Kasi hindi naman po rin sasapat yung kinikita po ng asawa ko, siya lang po nagtatrabaho sa 6,000 kinsenas. Hindi po na sasapat sa pagkain, sa mga pangailangan nila, Carl. Pigil po kasi naubos po yung punang ko nung na-opera po siya.
Tapos nanghingi rin po ako ng tulong noon sa pang-opera niya. Tapos po, ngayon po may mga suki ko po na nagchat-chat minsan na magpapaluto. Kaso wala po akong puhunan na maano, kaya minsan sinisingil ko na po sila na paunang bayad para ayun na po yung papamalengke ko. May iluto lang sila. Anya, maswerte siya na ang 4 niyang anak nauunawaan ang kanilang kalagayan at gumagawa ng sarili nilang paraan para makatulong sa pamilya. Po alam paano napapagkasya po pero nakakaraos naman po sa araw-araw. Yung mga needs lang po talaga ni Carl yung inuuna rin namin. Kahit kami, marunong naman din po yung mga anak ko makaunawa, magtiis. Basta yung kapatid nila merong gamit. Yung panganay ko po, gumagawa ng paraan din. Nagsa-sideline po dito sa may kapitbahay namin na motor shop. Nagme-mekaniko po doon, yung 2 ko pong anak. Pinapaunawa ko naman po sa kanila, tsaka kaming mag-asawa naman po, madalas naman pong nag-uusap-usap kasama ang mga bata. Kaya naiintindihan po nila yung sitwasyon po namin. Na kahit meron silang gustong hilingin, kaso hindi maibigay dahil nga sa kapos po at kailangan po si Carl lang inuuna namin. Naiintindihan naman po nila. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, si Carolina patuloy na naniniwalang magiging maayos ang kalagayan ng bunso niyang anak. Hindi ko rin nga po alam paano ko na yung ganong sitwasyon namin. Mahirap pero si Lord lang po yung naging sandalan ko para tumatag po. Bigyan niyo po ako lagi ng lakas ng pangangatawan para malagaan ko po si Baby Carl. Hanggat nandito po siya kaloob niyo sa amin, alagaan po namin siya. Ang tanging hiling niya, matulungan sila sa ilang mga pangangailangan ni Carl na kung kanilang bibilhin ay aabot sa libo-libo ang halaga. Kailangan niya yung gatas, tapos diaper po, bigas. Para sa pamilya namin yun, kailangan po talaga namin yun. Tsaka yung mga niya po, yung NGT, yung eternal feeding tube na lagi po rin kasi pinapalitan yung pagpapakainan niya. Mabigat po kung tutuusin po talaga. Pero sa awa naman po ng Diyos, may nahanap naman po akong nalalapitan minsan sa mga charity Facebook. Yun po, nakakatulong po sa amin. Sa muling pagbabalik ng team kay Carolina, bit-bit na namin ang mga bagay na alam naming makatutulong kay Carl. Nagbigay tayo ng gatas, diaper at higit sa lahat, ang mga feeding tube at feeding bottle na kakailanganin ng batang si Carl. Respondent mamaya po, net 25. Malaking tulong po ito, lalo na po itong mga pang-feeding niya po. Kasi monthly po, nagpapalit po kami ng niya, lalo na po yung sa NGT niya po sa ilong. Kailangan po monthly pinapalitan po. Marami pong salamat talaga. Sa mga kagaya ko pong may anak po na gantong may warrior, laban lang po tayo sa hamon ng buhay. Huwag po tayo susuko sa mga anak natin kagaya ng ganito. Kahit yung mga iba pong may case po na mga batang may kapansanan po. Laban lang po tayo at magtiwala po tayo sa Diyos. Salamat. Batid nating hindi madali kahit ninuman ang pagkakaroon ng isang anak o pamilya na may iniindang karamdaman. Nakakaya ng mga pamilyang ito tulad ni na Carolina na ilaban at patuloy na maniwalang magiging maayos din ang kalagayan ng kanilang mga anak sa tulong ng mga taong patuloy silang sinusuportahan at nirerespondihan. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.